Sino po ang nakaranas po nito? Have you experienced this? You go to work, talagang nagtatrabaho ka, nag-aaral ka maigi, naglilingkod ka, tapos pagod na pagod ka. Ano po itsura pag pagod na pagod? Sabi mo sa katabi mo, tagaktak ang pawis. Siguro gusto mo nang matulog, pero biglang dumating yung crush mo. Ayun, no? Ano yung biglang pagbabago ang mararamdaman mo? Biglang dumating yung crush mo. Siguro lahat ng pagod mawawala. Lahat ng antok, lahat ng reklamo, biglang magiging masaya ka magtrabaho. Tama? Ang totoo po mga kapatid, hindi naman talaga nakakapagod yung mga trabaho natin. Oo, talagang nakakapagod yung trabaho. Pero lalong nakakapagod yung pag-aaral, yung schooling, yung work, lalong nakakapagod ang ministry, ang paglilingkod kapag nawawala po yung alab ng pagmamahal. Tama po? Pag nawala yung excitement, yung joy, pakisabi po, first love, yung pagmamahal mo sa Diyos, tatamarin ka, ano man yung ginagawa mo. Tama po? Bigyan ko kayo ng halimbawa, pakisabi po, 2 students. 2 estudyante, both have many assignments, required reading, hard lessons, pareha sila na nag-aaral, nahihirapan sa pag-aaral, pero magkaiba yung kanilang reaksyon. Yung isa, ganado, yung isa, tinatamad. Yung isa, panay reklamo, yung isa naman, panay pasasalamat. Nakukuha nyo? Yung isa po, inspired, yung isa po, expired. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang expired? Yung isa po, na estudyante, fired up, yung isa po, burn out. Tingnan mo yung katabi mo, burn out ka na ba? Yung isa po, na estudyante, eager, makikita mo yung eager, yung eagerness, matuto. Yung isa po, jogger. Pag sinabing jogger, tired. Yung isa po, passionate. Pakisabi po, passive. Pakisabi po, nonchalant. So may mga estudyante na passionate, no? Talagang masipag. Yung isa, walang pakialam. Walang buhay. Sikuin mo yung katabi mo, mabuhay ka naman dyan. Konting buhay naman. Dapat may bato, may bitaw. Sino po may bitaw dito? May bitaw. Di ba? Ano po ang pagkakaiba ng estudyante na sinasabi natin? Yung isa po kasi nag-aaral siya ng may pagmamahal. Inaalay niya sa Diyos yung kanyang pag-aaral. Tinitignan niya na ito ay blessing, pagpapala. Kaya gano'n na lang siya ka-eager, ka-passionate. Gano'n na lang siya kasipag mag-aral. Pakitanong nga yung mga estudyante dyan, nasaan ka dito? Sa araw nito, let me share with you the story of Jonah. Ilan po sa inyo ang nakakaalala sa kwento po ni Jonah? Si Jonah po dating pasaway, pero naging masunurin. Sino po dito dating pasaway? Taas ang kamay. Yung ayaw magtaas, tapikin mo yung balikat. Dati kang pasaway. Dati kang pasaway. Pero, masunurin ka na ngayon, parang si Jonah. Tama po. Anong naalala po ninyo kay Jonah? Si Jonah po yung kinain po ng
Balyena? Okay. Ang tanong ko po sa araw nito, totoo kaya yan si Jonah? Totoo kaya? O yan ay isang parable, fiction, katang-isip? Mamaya po malalaman natin. Kasi pag tinignan mo sa science po si Jonah, 3 days po siya sa tiyan. Pag tinignan mo ang science, imposible mabuhay yung isang tao sa loob ng tiyan ng isda. So mamaya aalamin natin kung totoo ba yan o kwento lang. Tanong mo yung katabi mo, ano kaya sa tingin mo? Sagutin mo, di ko rin alam eh. Makinig tayo kay Pastor. Okay. Si Jonah po ay tao po na dating tumatalikod, lumalayo. Dati po siyang nagtatago sa Panginoon. Pero salamat sa Diyos, hinabol siya ng Panginoon ang kanyang pagmamahal. Amen. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang tumalikod. Huwag kang lumayo sa Panginoon. So, tignan muna natin yung science. Pakisabi po, in science, a person cannot live inside a fish for 3 days. Hindi po pwedeng mabuhay yung isang tao sa loob ng whale for 3 days. Bakit? Una po, walang oxygen. Sa loob ng whale, full of acid. Kaya pag pumasok yung tao doon, malalapnos, matutunaw ka doon. Too much pressure, kadiliman, napakadilim, napakalamig, walang pagkain. Kaya in 3 to 5 minutes, you will be clinically dead. Kaya marami pong mga theologians na nagsasabi, hindi ito totoo. Parable lang ito, kwento lang ito. Pero, makikita natin, dito papasok yung kamay ng Diyos. Dito papasok yung kapangyarihan ng Panginoon. Kasi sa Panginoon, siya po ay Panginoon na gumagawa ng miracle. Amen. Amen. Ang sabi kasi ng Bible, the Lord prepared a great fish. Ang Diyos mismo ang naganda ng malaking isda para ingatan yung buhay ni Jonah. Katulad sa nangyari kay, pakisabi po, Shadrach, Meshach, Abednego, in Daniel chapter 3, sa science po, kapag ibinato yung tao sa apoy, masusunog. Tama? Pero doon natin makikita yung kapangyarihan ng Diyos na nag-iingat po sa kanyang mga anak. Amen. Kaya ang sagot dito sa science, imposible mangyari. Pero sa Diyos, nothing is impossible with God. Amen. Dito po, nagkakaiba yung mga, pakisabi po, liberal theologians. Ito pong mga liberal theologians, yung mga nagpapaliwanag ng Biblia, hindi nila tinatanggap yung mga ganitong accounts, mga ganitong kwento sa Biblia. Para sa kanila, kwento lang ito, parable lang ito. Hindi po ito totoo. Pero sa mga evangelical, full gospel theologians, naniniwala po tayo na kaya ito gawin ng Diyos. Amen. Na ang ating pananampalataya sa Diyos walang mahirap. He is the God of impossible things. He is the God of miracles. Palakpakan po natin ang Panginoon. Para po sa kanila, this is just a story. Pero para po sa atin, this is His story. Para sa kanila, story lang yan. Sa atin, huwag mong lalalangin yung kwento na yan dahil gawa ng Diyos yan. Kamay ng Panginoon yan. Praise God. Hallelujah.
Ang tanong po sa hapong ito, naranasan mo na bang tumakas? Sino po dito naranasan niya ng tumakas? Lalong-lalo na yung mga estudyante dyan, wag po kayong tatakas sa klase. Wag po kayong magkakating class dahil marami pong napipilayan dyan. Marami pong napapahamak dyan. Amen po. Tanungin mo yung katabi mo, have you ever run away? Naranasan mo na bang tumalikod, lumayo, magtago? Gusto kong sabihin sa iyo na hindi ka kakailanman makakapagtago sa Panginoon. Hindi ka kailanman makakalayo sa Panginoon. Amen. Pero bakit nga ba ang isang tao tumatakas, lumalayo, tumatalikod sa Panginoon? Alam mo kung anong problema sa kanya? Wala pong pagmamahal. Walang malalim na pagmamahal sa Diyos. Pag wala kang malalim na pagmamahal, wala ka ring interest. Ganun po ang mangyayari. Kahit saan yan, tignan. Kahit tignan mo yan sa trabaho, bakit ayaw mo na magtrabaho? Kasi hindi mo na-appreciate yung trabaho. Tingin mo yung trabaho parang pinaparusahan ka. Bakit ayaw mo na mag-aral? Hindi dahil sa mabibigat yung mga subjects or mabibigat yung mga demands sa school, kundi hindi mo nakikita na pagpapala ang pag-aaral. Wala kang malalim na appreciation, wala kang malalim na driving force. Bakit tumitigil sa ministry? Bakit tumitigil sa paglilingkod? Hindi dahil mahirap yung paglilingkod, kundi malamlam ang pananampalataya. Walang alab, kulang ng apoy ng pagmamahal sa Diyos. Sino po dito mahal naman niya si Lord? At yan ang dahilan bakit hindi tayo tumatakas, hindi tayo lumalayo, hindi po tayo humihinto, hindi tayo nagsasawa, hindi po tayo tumitigil. Palakpakan po natin ang Panginoon. Si Jonah po, ang tingin niya po sa Ninive ay kaaway. Ninive was an enemy. It was an enemy nation. Kalaban po nila yung Ninive. Kaya wala siyang pagmamahal, wala siyang burden. Jonah 1:3 tells us, "But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for the port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord." Dito po, akala ni Jonah makakatakas na siya. Akala niya makakalayo na siya sa Panginoon. Kasi ang sabi ng Panginoon, pumunta siya sa Ninive, pero sa Tarsis po siya nagpunta. Akala niya, matatakasan niya si Lord. Yun ang akala niya. Mga kapatid, delikado po ito. Sobrang delikado po ito. It is dangerous when you run away from the Lord. Tandaan mo yan, delikado po yung tayo po ay tatalikod sa Panginoon. Maraming pwedeng mangyari. Hawakan mo ng mahigpit yung katabi mo. Huwag kang tatalikod, huwag kang tatakas, huwag kang lalayo. Delikado yan. May kilala po ako, nag-aral sa Bible School. Nag-Bible School siya, pero hindi niya ginamit yung pinag-aralan niya sa Bible School. Nagpunta po siya sa Saudi Arabia. Nagpunta siya sa Saudi para magtrabaho. Dahil nakita niya, hirap ang buhay ng mga pastors. At breadwinner po siya. Pag sinabing breadwinner, siya po ang tumatayong provider sa kanilang pamilya. Pero salamat sa Diyos, kala niya makakatakas na siya.
malayo na siya sa Pilipinas, hindi niya alam, doon po sa Saudi Arabia, may ministry na nag-iintay sa kanya. Kaya nung wala na siyang takas kay Lord, ganun po nangyari. Nagtuloy po siya ng pagpapastor sa gitnang silangan. Hanggang ngayon po, naglilingkod po siya sa Panginoon. Pag tinawag ka ng Panginoon, pinili ka ng Panginoon, hindi ka pwedeng lumayo. Delikado po yan. Amen. Ang sabi po dito, we cannot run away from the Lord. Hindi po natin pwedeng talikuran si Lord. Dahil hahabulin ka ng pag-ibig ng Diyos. Pakihawakan ngayon katabi mo sa balikat, hahabulin ka ni Lord. Pisil-pisilin mo. Kahit saan ka magpunta. Magpunta ka man sa Amerika. Magpunta ka man sa Canada. Magpunta ka man sa Australia o Belgium. Hahabulin ka ng pag-ibig ng Diyos. Dahil mahal ka niya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Gagawa ang Diyos ng paraan para hulihin ka niya. Kung kinakailangan lambating ka niya, lalambating ka ni Lord. Kung kinakailangan bingwiting ka niya, bibingwiting ka niya. Maniwala ka kapatid, wala po tayong takas kay Lord. Gagawa ang Diyos ng mga paraan para ibalik ka. Minsan yung iba, lumalayo sa church, hindi na lang nag-a-attend, nanlalamig, lumalayo na sa ministry. Maniwala ka kapatid, kung yung tao yan, tinawag ng Diyos, pinili ng Panginoon, magugulat ka na lang, nasa gawain na siya ni Lord. Magugulat ka na lang, nagsusuko siya ng buhay sa Panginoon. At sasabihin niya sa atin, hindi ko pwedeng takasan si Lord. Binalik ako ng Panginoon. Praise God. Sino po dito naranasan niya na minsan sa buhay mo, lumayo ka, tapos binalik ka ng Diyos sa kanyang presensya? Ako po, marami po sa amin, naranasan namin yan. Ganon katindi yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Ayaw niya na lumayo ka sa Kanya. Ayaw niya na mapahamak ka. Ayaw niya na masira ang buhay mo. Praise God. Hallelujah. Ano ba ang ginagamit ng Diyos para mapabalik ka? Kay Jonah, dalawa po ang ginamit. At ito rin minsan ang ginagamit ni Lord sa atin. Una po, pakisabi po, the storm. Padadalhan ka ng bagyo ng Panginoon. Malakas na unos. Ang sabi sa Jonah 1:4, but the Lord sent a great wind on the sea and such a violent storm arose. Matindi po ito. Matindi po ang consequence ng isang taong sumasaway sa Diyos. Matindi po ang consequence ng isang taong nagdi-disobey kay Lord. Pati yung mga kasama mo madadamay. Nakita mo kay Jonah, halos lumubog yung bangka, yung barko. Natutulog siya. Tapos yung mga tripulante, yung mga seaman, yung mga marino, kung ano-ano na pong ginagawa. Hinahagis na yung mga bagahe, hinahagis na yung mga nagpapabigat. Kung ano-ano ng mga panalangin, dasal, seremonya, wala, hindi tumitigil. Sabi nung isa, magpalabunutan tayo. Sino kaya dito ang dahilan kung bakit may ganitong kalakas na bagyo na wala naman sa forecast? Hindi naman sinabi ng Pag-asa, biglang dumating. Summer! Tag-init, biglang bumagyo. Kakaiba to. Meron isa sa atin dito, may balat. Tanong yung katabi mo, may balat ka ba? Baka ikaw may balat. Magpalabunutan tayo. Malalaman natin kung sino may balat.
Kurutin mo yung katabi mo. Kurutin mo ba? Ikaw yan. Ikaw ang dahilan ng bagyong to. Alam po ba ninyo, nung nagpalabunutan sila, alam mo kung kaninong pangalan yung nabunot? Hampasin mo yung katabi mo, pangalan mo. Pangalan mo. Ha? Si Jonah po ang nabunot. At ang sabi ng mga tao, ikaw pala ang may dahilan kung bakit nagkakaganito. Sabi ni Jonah, ako nga po, tinatakasan ko si Lord. Ako ang dahilan ng bagyong ito. Mamamatay sila, lulubog yung barko. Sabi ni Jonah, ihagis na lang niyo ako. Tulak mo yung katabi mo, parang hinahagis mo. Ihagis niyo na lang ako. Ang sabi ng Biblia, nung hinagis nila si Jonah, biglang tumigil yung bagyo. Biglang lumiwanag, sumikat ang araw, nawala ang dilim, pumayapa ang dagat. At ang sabi ng mga tao, paghagis nila, siya nga ang may balat. Siya nga ang dahilan. Kaya mga kapatid, kapag ang isang tao ay tumatalikod sa Panginoon, pakisabi po, consequence. May mga konsekwensya. Kaya wag na wag tayong tatalikod. Pangalawang ginamit ng Diyos, magpe-pray na po ako. Bukod sa bagyo, ano po yung pangalawang ginamit ng Diyos? Malaking isda. Sinasabi natin na maaaring ito ay balyena. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang balyena? Mukhang dilis. Hallelujah. Si Jonah po yan, si Jonah po yan. Hindi po yan ang balyena. Hindi rin yan ang dilis. Ang sabi po ng Biblia, Jonah 1:17, now the Lord provided a huge fish to swallow Jonah. Mga kapatid, si Jonah kasi malapit ng matigok, malagutan ng hininga dahil tubig yan eh. Hindi ka makakahinga sa tubig. At sa kabutihan po ng Diyos, nagpadala ang Diyos ng malaking isda na mag-iingat sa Kanya. Amen. Kung minsan, ang ibig sabihin ng isda sa atin, maaaring situation. Nasa isa kang situation na parang nakapture ka, pakiramdam mo parang hinuli ka, nakakulong ka, pero hindi ka kinukulong ng Diyos. Yan po ay for safety. Yan po ay for discipline. Yan po ay for training, preparation. Ako po, para sa akin, ang whale ko ay yung aking seminary. Ginamit po ng Diyos yun para i-preserve ako. That's my whale. I thank God for my seminary. Kasi kung wala yung seminary ko, maaring ang buhay spiritual ko maaring mapahamak. Kasi po, sa loob ng seminary, doon nadidiscipline kami mag-pray, mag-devotion, lumapit kay Lord. Kung wala ako sa seminary, sa ganong age, sa ganong situation, baka marami akong kasalanan na nagawa at hindi ako makapagpatuloy sa Panginoon. Kung ano man ang situation mo ngayon na hindi ka makaalis, tanggapin mo lang. Baka tinitrain ka ni Lord dyan. Amen. Maaring school, nasa school ka ngayon, gustong-gusto mo na magtrabaho. Pero sabi ni Lord, hindi ka pwedeng umalis dito. Ipe-preserve muna kita. Iingatan muna kita. Tuturuan muna kita dito sa school. Sakit po ng mga kabataan yan eh. Ang mga kabataan, gusto ka agad kumita. Tatanungin mo, gaano kalaking kita gusto mo? 6 digits. Gusto ko bumili ng sports car. Gusto kong magtayo ng malaking bahay. Gusto ko mag-travel. Ang mga kabataan, ganyan. Minsan ayaw na nila mag-aral.
Wag, Jonah, wag, please. Wag. Yan ang pugad mo. Hindi ka pa pwedeng lumipad. Hayaan mo i-train ka muna ni Lord. Hayaan mo palakasin ka muna ni Lord. Amen. Tandaan po natin mga kapatid, ang Diyos di nagbabago sa atin. Kung tayo man ay may pagkukulang sa Diyos, pakisabi po, assignment. Yung assignment na binibigay ng Diyos sa atin, hindi po nagbabago yan. Hindi ibig sabihin na lumayo ka na, nagbago na si Lord. Hindi ibig sabihin na nagbago ka ng direksyon, nagbago na rin ng direksyon si Lord sa buhay mo. Tandaan po natin, our calling is irrevocable. Hindi po nagbabago yan. Kaya kapag ikaw ay lumayo kay Lord, hindi pa rin nagbabago yung calling mo, yung assignment mo, yung mission mo, yung pinapagawa sa iyo ni Lord. Kaya ang gagawin ni Lord, padadalang ka ng storm, padadalang ka ng malaking isda, para muli kang ibalik sa paglilingkod. Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa oras nito, ang tanong po sa atin ngayon, nasaan ka ngayon dito, Jonah? Nasaan ka ngayon dito, kapatid? Ikaw ba ay katulad ni Jonah, pagod na pagod? Are you tired? Sino dito kumisan pagod na? Pagod na ako, Lord. Nakakapagod. Wala na akong gana sa ginagawa ko. Wala na akong gana sa trabaho ko. Ayoko na magtrabaho. Sige, pag di ka ng trabaho, paano kayo kakain? Di ba? Wala na akong gana sa pag-aaral. Sino dito wala nang gana sa pag-aaral? Gusto ko na magtrabaho. Gusto ko na mag-abroad. Gusto ko na ng 6 digits. Wow. Sabi Kaya ka lang napapagod. Baka mamaya, kulang ka sa passion. Kulang ka sa pagmamahal. Kulang ka sa appreciation. Amen. Sino dito katulad ni Jonah na tumatakbo, lumalayo? Ang prayer po namin ngayon ay ang ibalik ka ng Panginoon sa maalab na paglilingkod. Praise God. O meron po ba dito nasa storm? Tanungin katabi mo, nasa bagyo ka ba ngayon? Binabagyo ba ngayon yung buhay mo ngayon? O baka mamaya nasa loob ka ng malaking balyena. Sabi nung isa, wala ako sa balyena, nasa dilata po ako. Ang sikip-sikip. Siksikan kami. Sige lang kapatid, training ground mo yan. Mahirap, masakit, pero that's your training ground. It's a preparation. O sino po dito, katulad ni Jonah, bumabangon? Sino po dito, prayer niya, Lord, ibangon mo ako. Gamitin mo ako. Alam mo, prayer ko po, kung nasa isda ka man ngayon, kung nasa malaki ka mang isda ngayon, prayer po namin ganito mangyari. Iluwa ka, isuka ka ng malaking isda. Pabalik sa ministry. Pabalik sa pangarap mo. Pabalik sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Or nandito ka na sa last part sa buhay ni Jonah. Nagpapahayag. Naglilingkod. That's our prayer. Tayo po'y manalangin. Can we bow down our heads? May I ask also the music team to lead us a song for the Lord as we pray.
Father, we thank you, Lord, for this wonderful moment that you have given to us. We just want to thank you for your love. We just want to thank you for your mercy and grace.